Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion. Paano gumawa ng sermon na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi po ay, preach the word, be instant in the season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Ang concept po ngayong araw is tungkol sa homiletics. Homiletics is the art and skill of preparing and delivering a Bible-based sermon or message. Sa madaling sabi ay ito po yung sining at disiplina ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa tamang paraan. Hindi lang basta nagsasalita sa tao, kundi hayaan natin ang Diyos mismo ang magsalita through us. Ito ay hindi ordinaryong speech lang o pagkasalita o motivational to. It is a sacred task, isang banal na gawain. Ang goal ng homiletics ay hindi lang basta ma-impress ang tao, kundi maabot ang puso nila, mapakain ang kaluluwa, at malapit sila kay Kristo. At ang first teaching ngayong araw is, preaching is not style, hype, or charisma. Hindi ito tungkol sa kung gaano tayo magaling magsalita sa harap, kung gaano tayo ka-hype ang delivery, o kung gaano tayo charismatic. Pwede tayo maging energetic, lively, and passionate. But at the end of the day, hindi ito show, hindi ito performance. Ang center dapat ng bawat sermon ay si Jesus, hindi ang speaker. Second teaching is, preaching is telling God's truth, not opinions. Ang tunay na pangaral ay nagbabahagi ng katotohanan mula sa Diyos, hindi opinion ng tao. Hindi ito tungkol sa kung ano ang popular na maganda pakinggan. Minsan mahirap ang katotohanan, minsan masakit. Pero kung ito ang sinabi ng Diyos, then we preach it with boldness and love. Ang last teaching is, preaching means being a mouthpiece of God. Kapag tayo ay nangangaral, we become instruments para tayo microphone. Hindi tayo ang source ng sound, kundi ang Diyos. Ginagamit lang niya tayo para makarating sa mga tao ang kanyang mensahe, maabot ng kanilang puso. That's why we always need to be in Him. That's why we always need to be in tune with Him, in prayer and in His Word. Lamang po.